Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po dito sa aking channel. Eto, excited lang ako masyado dito sa good news na isiniwalat po mga kabida ni Ching Lu. Alright? Ito pong si Ching Lu ay isa po sa mga sinusunod ko pong writer po mga kabida, vlogger. Alright? Kung saan po ay sa kanya pong article, nakapaloob po doon mga kabida yung interview po ng media kay Attorney Nicholas Guzman, ang lead defense counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung kanyang article po ay posted po ito 10 hours ago po mga kabida. Ang title po dito is He Will Be Home Soon. Okay? Ito po, babasahin ko po yung kanyang article. That's the assurance given to us by the lead defense counsel of our beloved former President Rudy Duterte, now detained at the ICC in The Hague, the Netherlands. In a Q&A media interview sent via email, Attorney Nicholas Guzman revealed the possibility of FPRRD being released from the ICC custody the soonest possible time. Take note of the phrase, soonest possible time. Alright? Okay. Ang ibig sabihin po dyan, baka hindi aabot po ng September 23, mga kabida, napakalayo yun. 6 months from now, mantakay nyo, 6 months from now, nakakulong pa rin ito pong si dating Pangulong Duterte, So, napakatagal yun, At sinisikap po ngayon, hindi ho aabot ng September 23, makalabas na po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto, tuloy po tayo. Sabi po ni Guzman mga kabida, interim release is a right accorded to all suspects at the International Criminal Court, which may only be tempered by 3 recognized risk factors under the Rome Statute. None of those risk factors apply in the present case. So, meron daw 3 risk factors, mga kabida, na magiging hadlang sa possible approval o issuance po ng temporary release. Pero dito ho sa case ni dating Pangulong Duterte ay hindi po daw ito applicable. Ito po, patuloy po tayo. For this reason, the incumbent regime would rather he languish in prison and be forgotten about. That will not happen. While I am not at liberty to discuss the timing of an application for interim release, I can assure you that in this case, as in all cases at the ICC, a request for interim release will be introduced at the appropriate time, he said. That's according to Attorney Nicholas Guzman. Ito pa. I will have the best team available and it will be composed of as many lawyers as I need to secure an acquittal as quickly as possible. All recognize his colorful personality, his charisma, and the great potential of his family for the future. All are shocked by what has happened to him and want him to return to the country of his birth as soon as possible. I am not disclosing defense strategy. You, however, are quite clearly aware of the weaknesses of the case. Okay? Hindi ho daw niya nire-reveal yung defense strategy po nila, Pero alam po ng lahat yung kahinaan po ng kasong ito, Okay? Namely, ito po, malinaw po dito sa kanya hong sinight mga kabida na possible weaknesses. Okay? The grievous violations of due process and the shaky jurisdictional basis. Ito, dito pa lang po sa grievous violation of due process, alam naman po natin mga kabida, dito pa lang sa Pilipinas,
hindi na po siya binigyan po ng due process, ano? Dami hong question doon ho sa due process po dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung palang Article 59 po na kailangan po siyang idaan sa isa pong local court dito sa Pilipinas, hindi ho nangyari po yan, ano? That's according to many lawyers po na nag-analyze po dito sa kaso po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? Itong pangalawa, no? Shaky jurisdictional basis. Matagal na po at ulit-ulit po, mga kabida, na sinasabi po ng gobyernong ito, no, ng Marcos administration, na wala na pong jurisdiction ito pong International Criminal Court sa Pilipinas since 2019 pa po, ano? Okay? Kaya mula mismo sa bibig po ng Pangulong Marcos na hindi ho sila nakipag-cooperate sa ICC because of that jurisdictional issue, ano, mga kabida. Ito po, isa po sa mga kini-question po ng mga abogado po ng dating Pangulo, ito hong jurisdictional issue po, mga kabida, no? Kasi ho, ano bang basis po ng ICC para hulihin po itong si Digong? Unang-una po, wala na po sa jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ano? So bakit ho nakapag-issue po ng warrant of arrest at bakit po hinuli ito pong si dating Pangulong Duterte? Yan po, mga kabida, ang dalawa po sa mga issues na pinagtuunan po ng pansin ng defense team, no, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. This was a political hit job and everyone in the Republic of the Philippines knows it. I do not anticipate a trial at the present moment in time and look forward to enjoying the future full protocol hospitality of former President Duterte and Her Excellency Miss Sara Duterte in the Philippines, he added. So, pinuforesee na po, mga kabida, ni Attorney Hoffman na makakabisita po siya dito sa Pilipinas at he will be enjoying the hospitality of the former President and of course, the Vice President of the Republic of the Philippines. So dito pa lang, meron na pong positive note, ano? Sinisigurado na po nila na mangyayari po ito, mga kabida, no? Makakauwi po itong si dating Pangulong Duterte as soon as possible. Although, meron pong mga hint na sinasabi po itong si Attorney Koofman when it comes to ano po yung kanila pong gagawin, pero as to the exact strategy ho sa kanila pong defense, hindi ho niya dinidisclose po, mga kabida, no? Okay? So, antayin na lang po natin. Very exciting po ito, mga kabida, no? Yung parang thrill masyado ito pong gagawin po ng depensa, no? Dito ho sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po yung excerpt po, mga kabida, sa interview po ng media kay Attorney Nicholas Koofman, ano, via email. At dito po sa extra ni Chinglo, ano, thank you, attorney, and we look forward to seeing you too, hopefully, when you come and visit our beautiful country. Ayan. Galing. Ganda, ganda. Ganda po. So, yun, meron pong hope. Okay? Mismo na po yung abogado po ng dating Pangulo, yung lead counsel po ng dating Pangulo, meron pong assurance po, mga kabida, na makakauwi po itong dating Pangulo as soon as possible, ano? Okay? Alam na po kasi nila yung weakness po ng prosecution, ano? So, hindi na po nila pagbibigyan po yan, no? Na makaka-recover po yan, ano po, ano? So, antayin na lang po natin yung susunod pong kabanata. Basta, pinanghahawakan po natin yung sinabi po ni Attorney Koofman na makakauwi po si Digong as soon as possible po, mga kabida. Ayan. So, sana mapanatag po tayo, ano? Ang sa atin na lang po ngayon, okay, sa mga nagmamahal po kay dating Pangulo, okay, pagtuunan na lang po natin ng pansin yung kanya kong kaarawan this coming Friday, ano? Dito ho tayo mag-focus kasi dito ho sa kanya kong release, bahala na po itong si Attorney Koofman at saka yung kanya kong defense team, ano, mga kabida. Ipaubayan na lang po natin sa kanila, ano, ito kong paglabas po ni dating Pangulong Duterte. In the meantime, focus muna tayo dito ho sa
big celebration, and it will be a global celebration, ano? Ngayong Biyernes po, ano? March 28, ang kaarawan po, 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mga kabida, ang dami hong mga selebrasyon, iba't ibang bahagi po ng mundo, ano? Sa Pilipinas pa lang, grabe. Dami hong mga lugar sa Pilipinas na nakatakda kong magsagawa po ng kanila kong mga aktibidad, ano? During that day, at maging mga lugar po sa ibang bahagi po ng mundo, ano po, no? From Canada, USA, okay? From Japan, Netherlands, no? Parts of Europe, okay? So, ang dami po, ang dami po. And of course, Asia, mga kabida, no? Sila po ay makibahagi po, ano? Dito ho sa malaking selebrasyon, yung ika-80 kaarawan po, ano? Ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang po, ano? So, sana po, magdilang anghel. Ito pong si Attorney Kaufman dito ho sa kanya hong sinabi po, mga kabida, ano po. And thanks to Chinglo, maraming salamat din sa pagsulat mo dito ho sa article na ito. And sana po marami pa pong magagandang article po itong si Chinglo, mga kabida. Alright? Thank you very much. Sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.